Nagsimula ang kwento libu-libong taon na ang nakalipas, bago pa man naitayo ang mga piramide ng Egypt. Noong panahong iyon, may isang bansang tinatawag na Kandek kung saan namumuhay ang mga tao sa ilalim ng pamumuno ng isang hari. Sa loob ng maraming siglo, pinangarap ng mga mamamayan nito na gawing pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang kanilang lupain. Ngunit nagbago ang lahat nang maupo sa trono ang isang hari na nagngangalang Aktan. Namuno siya sa pamamagitan ng kalupitan, gamit ang kanyang hukbo upang apihin ang mga tao, at nakilala bilang pinakamalupit na pinuno sa kanyang panahon. Sa katotohanan, isa siyang bihasa sa maitim na mahika, at ang kanyang pangunahing layunin ay ang lumikha ng isang korona na tinatawag na sebak. Kapag nakuha niya ito, magiging imposible na siyang matalo. Gayunpaman, upang malikha ang koronang ito, kailangan niya ang isang pambihirang bato na tinatawag na Eternium. Isa itong natatangi at mahiwagang mineral na matatagpuan lamang sa Kandek. Pinilit niya ang sarili niyang mga mamamayan na maging mga alipin upang magmina ng Eternium laban sa kanilang kalooban. Sa tuwing may isang alipin na makakakita kahit ng maliit na piraso ng batong ito, dali-dali niya itong ibinibigay sa isang bantay kapalit ng gantimpala. Ngunit kadalasan, inaatake siya ng iba pang mga alipin habang nasa daan upang maagaw ang bato para sa kanilang sarili. Ngayon ay nakita natin ang isang aliping nagngangalang Yaw na hinahabol at inaatake ng iba habang sinusubukan nilang kunin ang kanyang piraso ng bato. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki na nagngangalang Haro ang dumating at iniligtas siya, saka siya ligtas na inihatid sa isang sundalo. Ngunit nang hingin ni Yaw ang kanyang gantimpala, bigla siyang sinaksak ng sundalo sa tiyan at itinulak pababa ng bangin. Nang masaksihan ni Haro ang napakasindik na pangyayaring iyon, lubos siyang nayanig. Agad siyang hinayla palayo ng kanyang ama. Matagal ng pangarap ni Haro na palayain ang kanyang mga kababayan mula sa pagkaalipin, ngunit binalaan siya ng kanyang ama na ang bawat rebeldeng nauna sa kanya ay nauwi lamang sa libingan. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang pag-isahin ang mga tao at lumaban laban sa malupit na hari. Bigla siyang tumakbo pasulong, inagaw ang isang piraso ng Eternium mula sa kamay ng isang sundalo, at inukit gamit ang sarili niyang mga kamay ang simbolo ng kalayaan, na nagsilbing mitya ng pag-aalsa sa puso ng mga tao. Naunawaan ni Octon na ang maliit na mitya na iyon ay maaaring maging isang naglalagablab na apoy. Kaya iniutos niyang bitiyin si Haro sa harap ng lahat. Kahit sa kanyang mga huling sandali, patuloy pa rin siyang sumisigaw para sa kalayaan. Ngunit nang malapit ng pugutan ng ulo si Haro, isang himala ang nangyari. Pinili siya ng mga mahiwagang tagapagbantay ng mundo upang ibalik ang kapayapaan. Ipinagkaloob nila sa kanya ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos, na nagbago sa kanya bilang isang nilalang na may napakalaking lakas. Sa panahong iyon, natapos na ni Octon ang Sebak Crown. Nang dumating si Haro, na ngayon ay mayroon ng pambihirang kapangyarihan, sa palasyo upang hamanin siya, pinakawalan ni Octoberton ang buong maitim na kapangyarihan ng korona. Isang matinding labanan ang sumiklab, na sumire sa buong palasyo. Kailangan itong balikan. Sa huli, nagtagumpay si Haro. Ngunit bago mamatay, itinago ni Acton ang Sabak Crown upang walang sinumang tao ang kailanman makapagmay-ari nito. Matapos ang araw na iyon, hindi na muling nakita si Haro. Ngunit ayon sa isang sinaunang alamat, kapag sumigaw sa matinding desperasyon ang mga mamamayan ng Kandek, babalik siya upang muli silang palayain. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa kasalukuyang panahon sa Kandek, kung saan isang dayuhang grupong terorista na tinatawag na Intergang ang kumokontrol sa lugar. Kinakailangan ng mga tao na magpakita ng mga dokumento sa mga gwardya para lamang makalabas ng lungsod. Isang araw, habang malapit ng inspeksyonin ang isang van, isang 14 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Sean ang palihim na nagtangkang tumawid sa hangganan gamit ang kanyang skateboard, ngunit agad siyang nahuli ng isang gwardya na nagutos sa kanya na pumila para sa inspeksyon. Galit na sumagot si Aman, samantala, pinayagan ng gwardya ang isang lalaking nagngangalang Kerim na may padaan ang van. Habang sinusuri ng gwardya ang kanyang wrist device, lumabas ang larawan ng isang pag-anting nagngangalang Adriglana. Sa sandaling iyon, nakita nating si Adriglana pala ay nagtatago sa loob ng van habang naglalakad sa tabi nito si Aman. Sa katunayan, si Aman ay kanyang anak at gusto nitong samahan siya sa misyon na hanapin ang Sabbath Crown. Ngunit nakumbinsi siya ni Adriglana na bumalik na lamang sa kanilang bahay. Sa pagsunod sa isang mapa, kalaunan ay narating nila ang isang bundok kung saan sinasabing nakatago ang korona. Doon,
Tiningnan ni Adriglana ang isang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang lola, na gawa mula sa mismong batong Eternium. Sa sandaling iyon, sinabi ni Semir na kung ibebenta nila ang batong iyon sa black market, napakataas ng magiging halaga nito. Gayunpaman, isa itong pamana ng kanilang pamilya na naipapasa sa bawat henerasyon sa loob ng maraming siglo, kaya napakahalaga nito para kay Adriglana. Pagkatapos, pabirong sinabi ni Kerim, ang driver at kapatid ni Adriglana, na ang nakuha niya ay ang kwintas, samantalang ang namana naman niya ay isang lumang Amerikana at pagkakalbo. Pagdating nila sa bundok, nagsimula silang tatlo na hanapin ang korona habang nanatili si Kerim sa sasakyan upang magbantay. Pagkapasok pa lamang nila sa bundok, biglang nawala si Izmail at hinanap siya ni Semir. Sa labas naman, nakaupo si Kerim sa loob ng sasakyan at nakikinig ng musika nang bigla niyang makita si Semir na nahulog mula sa bundok. Agad siyang tumakbo upang tulungan ito, ngunit bigla siyang pinalibutan ng maraming sundalo mula sa lahat ng panig. Samantala, sa loob ng bundok, biglang nagpakita si Izmail sa harapan ni Adriglana, na ikinagulat niya. Tinanong niya kung nasaan si Semir, at casual lamang nitong sinagot na lumabas si Semir upang magpahangin. Hindi nagtagal, narating nilang dalawa ang libingan ni Adam. Hindi kalayuan roon ay naroon na ang Sabbath Crown na halos abot kamay na lamang. Tumalon si Adriglana sa pagitan ng dalawang napakalalaking bato at matagumpay na nakuha ang korona. Sa mismong sandaling iyon, pumasok sa kuweba ang mga sundalong dumakip kay Kerim at inaresto si Izmail. Sumigaw siya kay Adriglana na tumakbo, ngunit itinutok ng pinuno ng mga sundalo ang baril sa ulo ni Kerim. Upang mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid, nagpasya si Adriglana na sumuko. Yumuko siya sa harap ng libingan ni Adam at binigkas ang isang espesyal na orasayon. Biglang nagliwanag ang buong paligid at isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa kanilang harapan. Inangat niya ang isa sa mga sundalo at pinatay ito gamit ang napakalalakas na electric shock. Agad namang pinagbabaril siya ng natitirang mga sundalo. Sinamantala ni Adriglana at Kerim ang kaguluhan upang makatakas. Walang naging epekto ang mga bala ng mga sundalo sa misteryosong mandirigma. Sa tulong ng kanyang napakabilis na kilos, madali niyang nilipol ang lahat ng mga ito. Samantala, habang dala ni Adriglana ang korona, isang napakalaking bato ang malapit nang bumagsak sa kanya. Ngunit sa huling sandali, iniligtas siya ng mandirigma. Ang mandirigmang ito ay si Black Adam, na nakulong sa loob ng bundok sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, matapos ang napakahabang panahon, muli siyang nakalaya, ngunit agad ding humarap sa mga bagong kaaway. Dumating ang mga helicopter at nagsimulang umatake sa kanya, isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Hindi niya lubos maisip na ganito na kalayo ang narating ng teknolohiya ng mga tao. Sa kabilang panig, narating ni Adriglana at Kerim ang kanilang van at mabilis na umalis. Sinabi niya rito na matagumpay niyang nakuha ang korona at natapos ang kanyang misyon. Hindi kalayuan sa kanila, nagsimula na ang isang matinding labanan. Sinira ni Black Adam ang dalawang helicopter sa pamamagitan ng pagpapabangga sa mga ito sa isa't isa, na naging sanhi ng napakalaking apoy. Ilang sandali lamang ang lumipas, daan-daang sasakyang puno ng mga sundalo ang dumating, ngunit nanatili lamang siya sa isang lugar at nilipol silang lahat gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Matapos wasakin ang lahat ng nasa paligid niya, lumitaw siya sa harap ng van ni Adriglana. Sa sandaling iyon, isang huling sundalo ang naghagis ng bomba sa kanya, ngunit kahit ang napakalakas na pagsabog ay walang naging epekto. Pinatay niya ang huling sundalo at naglakad palayo, bahagyang nasugatan. Napabuntong hininga si Kerim sa ginhawa, iniisip na tapos na ang panganib. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dahil sa kanyang mga tinamong sugat, biglang bumagsak si Black Adam sa lupa. Samantala, nasa loob pa rin ng bundok si Izmail nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang miyembro ng kanyang grupong terorista. Sa katunayan, dumating siya bilang isang undercover agent, gamit si Adriglana upang makuha ang korona. Ngunit sa pagkakataong ito, nabigo ang kanyang misyon, kaya kailangan na niyang hanapin si Adriglana at agawin mula rito ang korona. Sa kabilang panig, nang malaman ni Hawkman na buhay muli si Black Adam, agad niyang inutusan ang kanyang pangkat ng mga superhero na kumilos. Kasama sa koponan ang isang babaeng nagngangalang Cyclone, na may kakayahang kontrolin ang hangin, at isang binatang nagngangalang Atom Smasher, na kayang baguhin ang laki ng kanyang katawan. Ang pinakamakapangyarihang miyembro ng grupo ay si Dr. Fate.
Hindi nagtagal, dumating silang tatlo sa mansyon ni Hawkman sa Estados Unidos matapos silang ipatawag. Ipinaalam sa kanila na magsasagawa sila ng isang internasyonal na misyon. Nais ni Hawkman na pumunta sila sa Kandek upang hulihin ang isang superhuman na kilala bilang Black Adam at dalhin ito sa kanyang harapan. Ang grupong ito ay kilala bilang Justice Society, at kasama ang iba pa ay agad silang sumakay sa isang supership at umalis. Ipinaliwanag ni Hawkman na hindi masisira ang sasakyang iyon dahil ang panlabas nitong bahagi ay gawa sa isang espesyal na metal. Pagkalipas ng ilang oras, nang magmulat ng mga mata si Black Adam, natagpuan niya ang kanyang sarili sa silid ni Oman. Bumangon siya mula sa kama at ginamit ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ang lahat ng kanyang sugat. Doon niya napagtanto na 5,000 taon na ang lumipas mula nang siya ay makulong sa loob ng bundok. Samantala, sa sala, pinag-aaralan ni Adriglana ang mahalagang korona. Bigla niyang napansin ang ilang salitang nakasulat sa loob nito. Nakalagay roon ang, "Life itself is the path to death." Kasabay nito, sinabi ni Oman sa kanyang silid na matapos siyang mawala, sinakop ng ibang mga bansa ang Kandek at inalipin ang mga mamamayan nito. Gayunpaman, nagtayo ang mga tao ng Kandek ng isang rebulto bilang parangal sa kanya dahil matibay ang kanilang paniniwalang balang araw ay babalik siya upang iligtas sila. Ngunit matapos marinig ang lahat ng iyon, sinabi ni Black Adam na hindi siya isang bayani at bigla niyang binasag ang pader at umalis. Ngayon ay nagsimula siyang tuklasin ang bagong mundong ito. Palihim siyang sinundan ni Oman sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan sa kanyang silid upang hindi malaman ng kanyang ina. Sa kabilang panig, malapit, nang makarating sa Kandek ang sasakyan ng Justice Society. Ipinaliwanag ni Dr. Fate ang plano sa buong koponan. Sinabi niyang kung gusto nilang mahuli si Black Adam, kailangan nila itong mapagsabi ng salitang, Shazam. Sa mismong sandaling bigkasan niya iyon, mawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at magiging madali na siyang hulihin. Samantala, habang tumatakbo si Oman, ninakaw niya ang radyo ng isang sundalo at nagpadala ng mensahe sa iba pang tropa na bumalik na ang kampyon ng Kandek. Agad siyang hinabol ng mga sundalo, ngunit nakatakas siya gamit ang kanyang skateboard. Gamit ang kanyang mga kamay, bumuo siya ng isang tatsulok upang subukang tawagin si Black Adam. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nahuli siya ng mga sundalo at inaresto. Dumating ang kanyang ina upang iligtas siya. Kahit paano ay nakumbinsi ni Adriglana ang mga gwardya kaya pinalaya si Oman, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ng mga sundalo na isa rin pala siyang wanted na kriminal. Agad siyang nagtangkang tumakas at sa mismong sandaling iyon ay dumating si Black Adam upang iligtas sila mula sa mga sundalo. Biglang hinampas ng isa sa mga gwardya ang kanyang ulo gamit ang isang bakal na pamalo, ngunit agad niyang binuhat ang gwardya at ibinato ito ng napakalayo sa himpapawid. Pinagbabaril siya ng mga sundalo, ngunit isa-isa niya silang pinatay. Habang lumilipad siya sa kalangitan at dala ang dalawang kalaban, lumitaw sa kanyang harapan ang sasakyan ng Justice Society. Binitiwan niya ang dalawang sundalo mula sa himpapawid, at tumalon si Hawkman mula sa sasakyan upang iligtas ang mga ito. Habang nasa ere, inactivate niya ang kanyang suit at ligtas na nakalapag sa lupa kasama ang dalawang sundalo. Ngunit nasayang ang kanyang katapangan dahil agad silang tinamaan ni Black Adam ng kidlat at napatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dr. Fate at hiniling kay Black Adam na sumuko. Ngunit sumagot si Black Adam na bago siya namatay ay isa lamang siyang alipin, at ngayon ay isinilang siyang muli bilang isang Diyos kaya hinding-hindi siya yuyukukan inuman. Inatake siya ni Dr. Fate at upang mailihis ang kanyang atensyon ay lumikha siya gamit ang kanyang isipan ng isang ilusyon ng lungsod mula 5,000 taon na ang nakalipas. Nang makita ni Black Adam ang kanyang dating lungsod, natigilan siya. At sa mismong sandaling iyon, sinamantala ni Hawkman ang pagkakataon at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok. Sa sobrang galit, nagpakawala si Black Adam ng malalakas na electric shock kay Hawkman, pagkatapos ay kinaladkad niya ito sa himpapawid habang walang tigil na binubugbog. Nakialam si Dr. Fate at ibinagsak muli si Black Adam sa lupa. Ngayon naman ay sina Cyclone at Atom Smasher ang umatake. Ginamit ni Cyclone ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang napakalaking buhawi at inatake siya gamit ang mga bakal na pamalong umiikot dito upang subukan siyang bitagin. Ngunit nakawala rin siya sa pag-ataking iyon. Muling sinubukan ni Dr. Fate na hulihin siya. Kasabay nito, naglunsad sina Cyclone at Hawkman ng huling pinagsamang pag-atake.
Lalo nitong pinagalit si Black Adam, kaya sabay-sabay niyang pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at napabagsak ang lahat ng kanyang mga kalaban sa iisang pag-atake. Sa sandaling iyon, naniwala siyang tuluyan na siyang nagwagi. Ngunit biglang sinuntok ni Atom Smasher si Black Adam ng napakalakas na halos madurog ang kanyang mga tadyang. Ngunit sa sandaling makatayo muli si Black Adam, pinatumba niya si Atom Smasher sa isang suntok lamang. Pagkatapos noon, nagsimulang magbunyi ang mga tao sa paligid bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Black Adam, at tahimik siyang umalis sa lugar. Samantala, sinabi ni Dr. Fate sa kanyang koponan na huwag nang habulin si Black Adam dahil alam niyang wala ni isa sa kanila ang may sapat na lakas upang talunin siya. Pagkatapos nito, nagtungo sila kay Adriglana dahil nakita niya sa isang pangitain na nasa kanya ang Subok Crown. Gayunpaman, iginiit ni Adriglana na wala siyang anumang korona. Kasabay nito, ibinunyag na habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng Justice Society at ni Black Adam, palihim na kinuha ni Oman ang korona at itinago ito sa kanyang bag bago siya tumakas. Kalaunan, nagpasya si Adriglana na sumama sa grupo ng mga bayani patungo sa palasyo kung saan naninirahan si Black Adam. Ayon sa isang sinaunang alamat, 5,000 taon na ang nakalipas, nagtungo si Black Adam sa parehong palasyo upang palayain ang kanyang mga kababayan. Ngunit ayon sa mga miyembro ng Justice Society, hindi siya nagpunta roon upang magdala ng kalayaan kundi upang maghayganti. Dahil sa matinding galit, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at tuluyang nawasak ang buong palasyo. Pagkatapos noon, ipinasya ng mga mahiwagang tagapagbantay ng mundo na hindi siya karapat-dapat gumamit ng kanyang mga kapangyarihan kaya ikinulong nila siya sa isang libingan. Sa paglipas ng 5,000 taon, si Adriglana ang siyang muling nagpalaya sa kanya. Ngayon, nang dumating si Adriglana kasama ang mga bayani sa harap ni Black Adam, pumayag itong pakinggan siya. Sa kabilang panig, nang makauwi si Oman, laking gulat niya nang makitang buhay pa si Ishmael. Biglang tinutukan siya ni Ishmael ng baril at ibinunyag na isa siyang traidor na dumating upang nakawin ang korona. Binyantaan niya sina Oman at Kerim at inutusang ibigay sa kanya ang bag. Ngunit hindi kayang hayaang ni Kerim na mapunta ang napakalakas na korona sa kamay ng isang mapanganib na tao gaya ni Ishmael. Kaya inatake niya ito at sinabihan si Oman na tumakas dala ang korona. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nabaril si Kerim sa tiyan. Ngunit sa mga oras na iyon, nakatakas na si Oman sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan sa kanyang silid. Samantala, habang nag-uusap sina Black Adam at ang Justice Society, tinawagan ni Oman si Adriglana at sinabi ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag niyang walang tigil siyang hinahabol ng Intergang at nagtatago siya sa loob ng isang gusali. Nang marinig ito, nakiusap si Adriglana kay Black Adam na iligtas ang kanyang anak. Agad na nagtungo si Black Adam upang iligtas si Oman. Pagdating niya roon, nakita niyang nahuli na ng mga terorista si Oman. Inutusan niya ang mga ito na palayain ang bata, ngunit sa halip ay inihagis ng isa sa kanila si Oman mula sa itaas. Sa huling sandali, nasalo siya ni Black Adam at nailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, sinimulan niyang lipulin ang natitirang mga kriminal, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay tinutukan ni Ishmael ng baril ang ulo ni Oman at tinangay siya. Binuksan niya ang bag at tinanong kung nasaan ang korona, ngunit tumanggi si Oman na magsalita. Dahil dito, ginawa siyang bihag ni Ishmael. Nang malaman ito ni Black Adam, napuno siya ng matinding galit. Itinago ni Ishmael si Oman sa loob ng compartment ng isang lumilipad na motorsiklo. Mula roon, nagawa ni Oman na tawagan ang kanyang ina at sabihin na siya ay nabihag. Nang marinig ito, agad ding nagsimula ang Justice Society sa misyon upang iligtas siya. Isa-isang hinanap ni Black Adam ang bawat lumilipad na motorsiklo habang pinapatumba ang mga kalaban sa kanyang dinaraanan. Sinubukan ni Hawkman na pigilan siya sa pagpatay ng mga tao ng ganoon, ngunit si Black Adam ay hindi isang taong sumusunod sa utos ng kahit sino. Sa huli, sinuri niya ang huling motorsiklo at sinabing wala rin doon si Oman. Sa katunayan, sinadya ni Ishmael na ipadala ang kanyang mga tauhan sakay ng mga motorsiklo upang ilihis ang kanyang atensyon habang siya mismo ay tumakas kasama si Oman sakay ng isang truck. Samantala, dumating si Dr. Fate sa bahay ni Adriglana dahil alam niyang doon nakatago ang korona. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Kerim na nakahandusay sa sahig at malubhang sugatan dahil sa tama ng bala. Napaka-kritikal na ng kalagayan ni Kerim at tila iyon na ang kanyang mga huling sandali.
Ngunit sinabi ni Dr. Fate na manatili siyang kalmado. Sa katunayan, nakikita niya ang hinaharap, at sinabi niyang hindi mamamatay si Kerim sa araw na iyon. Mamamatay lamang siya dahil sa isang electric shock. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Kerim, bagamat nangangahulugan din iyon na baka kailangan na niyang isuko ang kanyang trabaho bilang isang electrician. Sinimulan ang gamutan kay Kerim sakay ng kanilang sasakyan, at samantala, nagulat si Adriglana nang makita si Dr. Fate sa kanyang bahay. Tiniyak niya rito na mahahanap nila si Aman. Ilang sandali pa, dumating din sina Black Adam at Hawkman, kasama ang dalawang miyembro ng Intergang upang mabasa ni Dr. Fate ang kanilang isipan. Ngunit biglang binuhat ni Black Adam ang dalawa ng libu-libong talampakan sa himpapawid at sinimulang interogahin habang nagbabantang ihuhulog ang mga ito. Kahit nakuha na niya ang mga sagot na gusto niya, inihagis pa rin niya ang mga ito pababa. Mabuti na lamang at nagawang mailigtas ni Hawkman ang dalawa mula sa pagbagsak. Gayunpaman, wala pa ring balak si Black Adam na hayaan silang mabuhay. Galit siyang sumugod upang tapusin ang mga ito, ngunit hinarang siya ni Hawkman. Dahil sa matinding labanan nila, tuluyang nawasak ang bahay, at sa gitna ng kaguluhan ay napunta kay Sabok ang korona. Sa huli, matapos makuha ang korona, nagpasya silang lahat na magtulungan upang magamit ang kapangyarihan nito sa pagliligtas kay Aman. Nagsimula sila sa kanilang misyon, ngunit biglang nakakita si Dr. Fate ng isang pangitain tungkol sa hinaharap. Mamamatay si Hawkman sa nalalapit na labanan. Matapos itong ibunyag, sinabi niyang malapit na silang magpaalam sa isa't isa. Hindi nagtagal, narating nila ang bundok Al-Hadiya at gumawa ng plano upang mailigtas ang bawat miyembro ng koponan. Nang dumating ang tamang oras, naglunsad si Black Adam ng napakalaking pag-atake at pinatay ang daan-daang sundalo. Pagkatapos ay hinarap niya si Ishmael, ngunit hindi niya ito ma-atake dahil pinoprotektahan ito ng isang mahiwagang force field. Dumating din ang iba pang miyembro ng koponan, at nang makita ni Adriglana na nakatutok ang baril sa ulo ng kanyang anak, nagpasya siyang ibigay ang korona kay Ishmael upang mailigtas si Aman. Matapos makuha ang korona, ibinunyag ni Ishmael na siya ang huling inapo ni Haring Acton. Dahil nasa kanya na ang korona, handa na siyang maging susunod na pinuno ng Kandek. Binasa niya ang nakasulat sa korona, na nagpaaktibo sa kapangyarihan nito, at pinaputukan si Aman. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Black Adam ang kanyang napakabilis na bilis upang iligtas siya bago pa man tamaan ng bala. Sa puntong iyon, muli na namang hindi napigilan ang galit ni Black Adam at pinakawalan niya ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan, na naging dahilan ng pagkawasak ng buong bundok. Sa kabutihang palad, nakaligtas sina Adriglana at Aman dahil sa protective barrier ng Justice Society. Ngunit kinailangan ni Aman ng agarang medikal na atensyon. Samantala, nakita ni Atom Smasher ang korona sa nasunog na katawan ni Ishmael at dinala ito pabalik sa sasakyan. Kasabay nito, sinundan ni Hawkman si Black Adam at natagpuan itong nakatayo sa harap ng rebulto ng kanyang anak na si Hero. Sa katotohanan, si Hero ang pinili ng mga mahiwagang tagapagbantay ng mundo upang tumanggap ng banal na kapangyarihan at magdala ng kalayaan sa mga tao. Ngunit habang patuloy na nagtatagumpay si Hero, dinakip ni Haring Octon ang kanyang mga magulang. Nang malapit nang ipapatay ng hari ang ama ni Hero, inilipat ni Hero ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang ama sa huling sandali upang mailigtas ang buhay nito. Ngunit hindi niya alam na iyon na rin ang magiging huling araw ng kanyang buhay. Matapos niyang ibigay ang kanyang kapangyarihan, isang mamamana mula sa malayo ang tumama ng palaso diretso sa kanyang puso at agad siyang namatay. Nang makita iyon, labis na nadurog ang ama niyang si Teth Adam. Alam niyang hindi sasang-ayunan ng kanyang anak ang kanyang hindi mapigil ang galit. Kaya nagpasya siyang isuko ang kanyang mga kapangyarihan. Ipinagkatiwala niya ang responsibilidad na ito kay Hawkman at pinanggakuan ito na kapag naisuko na niya ang kanyang kapangyarihan, hindi na niya kailanman muling masasabi ang salitang, Shazam. Ang dahilan ay dahil kung hindi niya ito masasabi, hindi na niya muling mababawi ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon, dinala siya ni Hawkman sa isang pasilidad sa ilalim ng dagat. Isang siyentipikong nagngangalang Amelia Harcourt ang namahala roon kasama ang kanyang koponan. Nangako siya kay Hawkman na mula sa araw na iyon ay wala nang anumang salita ang lalabas sa bibig ni Black Adam. Sa katunayan, marami rin silang iba pang mapanganib na individual na nakakulong doon. Samantala, may kakaibang nangyari sa bangkay ni Ishmael sa morgue ng kanilang sasakyan.
Kasabay nito, paulit-ulit na nakikita ni Dr. Fate ang parehong pangitain. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari, lalo na't tapos na sana ang kanilang misyon. Nangamba si Dr. Fate na kapag namatay si Hawkman, tuluyan nang mawawasak ang Justice Society. Sa kabilang panig, matapos mamatay si Ishmael, hindi maintindihan ni Adriglana kung bakit napakadali nilang natalo ito. Pagkatapos ay naalala niya ang nakasulat sa korona na ang ibig sabihin ay, "Life is the path to death." Ngunit bago mamatay, binigkas ni Ishmael ang kabaligtarang orasayon, "Death is the path to life." Agad na binaligtad ni Adriglana ang korona at napagtanto niyang kapag binasa ang kabaligtarang orasayon habang nakataob ang korona, magkakatotoo rin ito. Kaya pala iyon ang sinabi ni Ishmael bago siya namatay. Sa wakas ay naunawaan niyang ang plano nito sa simula pa lamang ay ang mapatay siya ni Black Adam upang muli siyang mabuhay at maaga ang trono ng Kahndaq. Pagkakaunawa niya rito, biglang naglaho ang korona at umangat si Sabbac mula sa kailaliman ng dagat. Sa mismong sandaling iyon, pinasabugan siya ni Hawkman ng mga missile, ngunit winasak ni Sabbac ang kanilang sasakyan. Nagpa siya ang Justice Society na magtulungan upang pigilan siyang maaga ang trono dahil kapag nagtagumpay siya, wala nang sino man ang makakatalo sa kanya. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, nagawang masugatan ni Hawkman si Sabbac. Ngunit nang gumanti si Sabbac, nawalan siya ng malay. Napagtanto ni Dr. Fate na malapit nang magkatotoo ang kanyang pangitain. Gumawa siya ng isang protective barrier sa paligid ng palasyo at pinigilan ang kanyang mga kasamahan na makapasok. Handa niyang ialay ang sarili niyang buhay upang mailigtas ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Sa unang pagkakataon, hindi na niya malinaw na makita ang mangyayari sa susunod. Ngunit tumanggi si Hawkman na basta na lamang pabayaan ang kanyang kaibigan. Sinubukan niyang sirain ang barrier ngunit nabigo. Samantala, iniwan ni Dr. Fate ang iba sa labas at mag-isang hinarap si Sabbac. Naniniwala siyang darating si Black Adam upang tulungan silang talunin ito. Habang naglalaban sila, nagpadala si Dr. Fate ng isang senyales kay Black Adam, na nagpapahiwatig na siya lamang ang makakatalo kay Sabbac. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinalaya niya si Black Adam mula sa pagkakagapos. Agad namang sumugod ang mga gwardya upang pigilan siya. Ngunit kahit wala pa ang kanyang kapangyarihan, natalo niya ang mga ito at tumalon sa dagat. Sa mismong sandaling iyon, pinakawalan ni Sabbac ang huling pag-atake kay Dr. Fate, na siyang sumire sa protective barrier ng palasyo. Napagtanto ni Hawkman na hinihingi na ng kanyang kaibigan ang kanyang huling hininga kaya agad siyang sumugod upang iligtas ito. Ngunit pagdating niya roon, patay na si Dr. Fate. Umupo si Sabbac sa trono, nagpakawala ng napakalaking impyernong apoy, at naging bagong pinuno ng Kahndaq. Lumabas mula sa ilalim ng mundo ang kanyang hukbo ng mga demonyo at sinimulang salakayin ang mga sibilyan. Handa namang lumaban si Adriglana, at dumating din ang kanyang kapatid na si Kerim. Hindi siya natakot sa mga zombie dahil naniniwala siya sa sinabi ni Dr. Fate na mamamatay lamang siya dahil sa electric shock. Sa kahilingan ni Adriglana, hinikayat ni Oman ang mga tao na magkaisa at lumaban. Samantala, umangat si Black Adam mula sa dagat at sumigaw ng Shazam! Kaya agad niyang nabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Sinubukan ni Sabbac na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbagsak sa rebulto ni Hero. Malapit na nitong madaganan si Oman nang dumating si Black Adam sa tamang oras at iniligtas siya. Pagkatapos noon, direkta niyang hinarap si Sabbac at naligtas din ang buhay ni Hawkman. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Black Adam at Sabbac. Hindi nagtagal, nagsimulang manig si Sabbac kaya nakialam si Hawkman. Inatake niya si Sabbac, ngunit malubha siyang nasugatan, gaya ng nakita ni Dr. Fate sa kanyang pangitain. Gayunpaman, hindi pala iyon ang tunay niyang katawan. Gamit ang helmet ni Fate, lumikha siya ng maraming kopya ng kanyang sarili at sabay-sabay nilang inatake si Sabbac. Kasabay nito, ginamit ni Black Adam ang kanyang napakalaking lakas upang hatiin sa dalawa ang katawan ni Sabbac. Agad na naglaho ang lahat ng zombie mula sa ilalim ng mundo. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagkamayan sina Black Adam at Hawkman bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Sa huli, matapos matupad ang layunin nito, kusang naglaho ang helmet ni Dr. Fate. Nagpa siya ang Justice Society na itigil na ang kanilang misyon na hulihin si Black Adam dahil nailigtas niya ang lahat.
Bumalik ang koponan sa Estados Unidos, habang nanatili naman si Black Adam sa Kandek. Umupo siya sa trono at hiniling ng mga tao na mamuno siya bilang kanilang hari. Ngunit sa isang iglap ay winasak niya ang trono. Tuluyan niyang tinapos ang ideyang iyon at idineklara na ayaw niyang maging kanilang hari, kundi ang kanilang tagapagtanggol.